pagbabayo ng Bagyong Juan. Isang araw ng matinding unos sa Camarines Norte, muling nagbalik sa ere ang programang Kanoli Vlog upang maghatid ng mga nagbabagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa tulong ng ating mga kasamahang charity vlogger, naiparating sa publiko ang aktwal na kalagayan ng mamamayan habang rumagasa ang malakas na Bagyong Juan. Unang nagulat si Kalinga Pian na walang takot na hinarap ang tindi ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang tahanan. Makikita sa kanyang video ang pagtakip niya ng mga plastik at trapal upang hindi mapasok ng tubig ulan ng kanilang bahay. Pinakita rin niya ang ilang litrato ng mga nagtumbahang poste at puno sa pangunahing kalsada, patunay ng tindi ng hangin na halos punitin ng mga bubong at mang-uga ng mga gusali. Kasunod naman ay si Mr. Pure Help na nagbahagi rin ng kanyang karanasan habang binabayo ng bagyo ang kanilang lugar. Sa oras na iyon, 10:00 na ng gabi at tuloy-tuloy pa rin ang malakas na hangin. Ayon sa kanya, may mga kabahayan ng inilikas dahil tila mabubunot na ng hangin ang kanilang mga bubong. Habang kinukuhanan niya ng video ang paligid, maririnig ang pag-ugong ng hangin at makikitang halos bumabagsak na ang mga kawayan at punong nakapaligid sa kanilang tahanan. Sa kabila ng takot, nagpasalamat siya dahil ligtas ang kanyang pamilya at matibay pa rin ang kanilang bagong gawang bahay. Sumunod namang nagbigay ulat si Sir Julay Paunil, isa sa mga kilalang reactor sa Carepa. Ipinakita niya mga naputol na sanga ng mangga at mga punong saging na hindi na mapapakinabangan. Sa kabila ng pinsala, napansin niya ang pagkakaisa ng mga mamamayan, mga lalaking abala sa paglalagari at pagtatanggal ng mga punong bumagsak upang muling madaanan ng mga lansangan. Ayon kay Sir Julay, kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi nawawala ang diwa ng pagtutulungan sa kanilang komunidad. Hindi rin nagpahuli si Coach Ralph na nagpakita ng dalawang kababayang tumutulong mag-alis ng mga nakaharang na puno at poste sa kalsada. Makikita sa kanyang video ang matinding pinsala, mga linya ng kuryenteng naputol at mga posteng bumagsak sa gitna ng daan. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang kabayanihan ng mga residente na hindi inalintana ang ulan at hangin upang tumulong sa paglilinis at pagresponde sa mga naapektuhan. Sunod na nakapanayam si Indiano Bicolano Robin na nagbahagi naman ng sitwasyon sa kanilang bahay matapos ang bagyo. Ayon sa kanya, kagagaling lang nila sa isang charity vlog sa Brigidara at nakatakda sanang bumalik ng Maynila nang salubungin sila ng bagyo. Ang kanyang asawa na si Pia ang nakakuha ng mga larawan ng pinsalang iniwan nito, mga punong santol at manggana na buwal, pati na rin ang ilang sirang bahagi ng kanilang bahay. Sa video, maririnig ang malakas na ihip ng hangin habang pitapakalma ni Pia ang kanilang mga anak na takot sa lagaslas ng ulan. Muling binalikan din ng programa ang nakaraang karanasan sa Bagyong Tinio sa pamagitan ng ulat ni Sir Eddie Pardillo, kapatid ni RP Maxblood. Ipinakita niya ang pinsala sa bahay ni RP Max kung saan isang malaking puno ang bumagsak sa pader. Mabuti na lamang at hindi tinamaan ang mismong bubong ng bahay. Bagaman minor lamang ang pinsala, malaking abala pa rin ito, lalo na't may mga nasirang kisame na kailangang ayusin. Sa kabuuan, ang bawat ulat ng mga charity vlogger ay nagbigay ng malinaw na larawan ng kalagayan sa Camarines Norte. Mga nagbagsakan, mga poste ng kuryenteng nagtumbahan, at mga pamilyang nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nangingibabaw ang kabutihan, tapang, at pagkakaisa ng bawat isa. Walang iniwanan, walang sumuko. Sa gitna ng unos, ang bawat isa ay naging sandigan ng kanyang kapwa. Sa pagtatapos ng programa, nagpasalamat ang tagapag-ulat sa Diyos dahil sa kabila ng tindi ng Bagyong Juan, walang naitalang malubhang nasaktan sa kanilang grupo. Sa mga salitang, hanggang dito na lang po mga kalingap. God bless po sa ating lahat. Nagtapos ang kanilang ulat. Isang paalala na sa bawat unos, lagit-laging may pag-asa na walang takot na hinarap ang tindi ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang tahanan. Makikita sa kanyang video ang pagtakip niya ng mga plastik at trapal upang hindi mapasok ng tubig ulan ng kanilang bahay. Pinakita rin niya ang ilang litrato ng mga nagtumbahang poste at puno sa pangunahing kalsada, patunay ng tindi ng hangin na halos punitin ng mga bubong at mang-uga ng mga gusali. Kasunod naman ay si Mr. Pure Help na nagbahagi rin ng kanyang karanasan habang binabayo ng bagyo ang kanilang lugar. Sa oras na iyon, 10:00 na ng gabi at tuloy-tuloy pa rin ang malakas na hangin. Ayon sa kanya, may mga kabahayan ng inilikas dahil tila mabubunot na ng hangin ang kanilang mga bubong.
Habang kinukuhanan niya ng video ang paligid, maririnig ang pag-ugong ng hangin at makikitang halos bumabagsak na ang mga kawayan at punong nakapaligid sa kanilang tahanan. Sa kabila ng takot, nagpasalamat siya dahil ligtas ang kanyang pamilya at matibay pa rin ang kanilang bagong gawang bahay. Sumunod namang nagbigay ulat si Sir Julay Paunil, isa sa mga kilalang reactor sa Carepa. Ipinakita niya mga naputol na sanga ng mangga at mga punong saging na hindi na mapapakinabangan. Sa kabila ng pinsala, napansin niya ang pagkakaisa ng mga mamamayan, mga lalaking abala sa paglalagari at pagtatanggal ng mga punong bumagsak upang muling madaanan ng mga lansangan. Ayon kay Sir Julay, kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi nawawala ang diwa ng pagtutulungan sa kanilang komunidad. Hindi rin nagpahuli si Coates Ralph na nagpakita ng 2 kababayang tumutulong mag-alis ng mga nakaharang na puno at poste sa kalsada. Makikita sa kanyang video ang matinding pinsala, mga linya ng kuryenteng naputol at mga posteng bumagsak sa gitna ng daan. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang kabayanihan ng mga residente na hindi inalintana ang ulan at hangin upang tumulong sa paglilinis at pagresponde sa mga naapektuhan. Sunod na nakapanayam si Indiano Bicolano Robin na nagbahagi naman ng sitwasyon sa kanilang bahay matapos ang bagyo. Ayon sa kanya, kagagaling lang nila sa isang charity vlog sa Brigidara at nakatakda sanang bumalik ng Maynila nang salubungin sila ng bagyo. Ang kanyang asawa na si Pia ang nakakuha ng mga larawan ng pinsalang iniwan nito, mga punong santol at manggana na buwal, pati na rin ang ilang sirang bahagi ng kanilang bahay. Sa video, maririnig ang malakas na ihip ng hangin habang pitapakalma ni Pia ang kanilang mga anak na takot sa lagaslas ng ulan. Muling binalikan din ng programa ang nakaraang karanasan sa Bagyong Tinio sa pamagitan ng ulat ni Sir Eddie Pardillo, kapatid ni RP Maxblood. Ipinakita niya ang pinsala sa bahay ni RP Max kung saan isang malaking puno ang bumagsak sa pader. Mabuti na lamang at hindi tinamaan ang mismong bubong ng bahay. Bagaman minor lamang ang pinsala, malaking abala pa rin ito lalo na't may mga nasirang kisame na kailangang ayusin. Sa kabuuan, ang bawat ulat ng mga charity vlogger ay nagbigay ng malinaw na larawan ng kalagayan sa Camarines Norte. Mga punong nagbagsakan, mga poste ng kuryenteng nagtumbahan, at mga pamilyang nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nangingibabaw ang kabutihan, tapang, at pagkakaisa ng bawat isa. Walang iniwanan, walang sumuko. Sa gitna ng unos, ang bawat isa ay naging sandigan ng kanyang kapwa. Sa pagtatapos ng programa, nagpasalamat ang tagapag-ulat sa Diyos dahil sa kabila ng tindi ng Bagyong Juan, walang naitalang malubhang nasaktan sa kanilang grupo. Sa mga salitang, hanggang dito na lang po mga kalingap. God bless po sa ating lahat. Nagtapos ang kanilang ulat. Isang paalala na sa bawat unos, lagit-laging may pag-asa.